Right now, the reason why Attorney Tomasio told me to look at my phone is there are really threats to me right now. Dahil baka noon hindi alam ng iba ang ibang hawak ko maliban sa Cabral Files. Ang lumabas na sa media ay tip of the iceberg po lamang. Kung ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. At the more na inaatake ako, the more na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin ako, marami pong mga natatamaan sa mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. Maraming may gustong hindi na matuloy ang mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. At despite all of those who would want to keep the truth from the public, the fact na ipinagpapatuloy pa ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang mga Blue Ribbon Committee hearings ay isang gandang patunay na seryoso ang ating gobyerno, lalong-lalo po ang Senado sa leadership po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson para lumabas ang katotohanan sa paggamit ng pondo ng bayan. May nakuha kong mga files mula sa DPWH last year. Marami ng mga nagsabi sa aking ina, and in some cases pati sa akin, na gagawan ako ng mga kaso kung ilalabas ko ang mga files na ito. At para sa sarili kong kapakanan, tumahimik na lang po ako. Ngayon, ang alam ng publiko tungkol sa files sa DPWH at tungkol sa mga DPWH projects ay tip of the iceberg po lamang. The public only knows the tip of the iceberg in terms of the projects currently being investigated by the DPWH. But I hope that the Blue Ribbon Committee hearing led by Senate President Pro Tempore Ping Lacson will increase the public's knowledge of what are really behind these files. And I defer to Senate President Pro Tempore Ping Lacson on doing so because I greatly appreciate also his and even Congress's statement that they will subpoena the Cabral files from the DPWH. And hopefully by doing this in the Blue Ribbon Committee hearing, finally malalaman na ng publiko ano po ang laman nito. Pero tinanong niyo po, bakit ako maaring hindi makarating sa Blue Ribbon Committee hearing kahit na ako po ay nakatanggap na ng imbitasyon? Dahil marami nga pong nagsasabi na huwag kang magsalita at baka kung ano pang mangyari sa iyo. Kaya ang mga files na hawak ko ay nasa mga USB. At kung may mangyari man sa akin, lalabas ang buong files na hawak ko. Kaya makakaasa po ang publiko na malalaman nila ang katotohanan patungkol sa budget ng DPWH at sa mga proyekto ng DPWH kahit may mangyari sa akin. Pero kaya ko po sinabi na hindi ako sigurado na makakarating ako sa Blue Ribbon Committee hearing dahil kung babasehan ko po sa mga ipinarating na sa akin at sa aking ina, hindi ko po alam kung ano po ang mangyayari sa akin bago mag-Blue Ribbon Committee hearing. Opo, sir, hindi naman po ibig sabihin that you need to seek permission from the House leadership or the Speaker? Hindi po. Basta ako po ay may imbitasyon. Basta ako po ay hindi patahimikin, nais ko pong dumalo sa Blue Ribbon Committee hearing. Sir, can you please clarify the information that you are still the Vice Chair of the Board of Solar Philippines? Ako po ay may-ari ng Solar Philippines. Kaya ang kumpanyang itinutukoy, una, yung Solar para sa Bayan, at pangalawa po, ang SP New Energy Corporation, hindi po ang Solar Philippines. Ang Solar Philippines Power Project Holdings Inc. ang holding company ng mga shares ko sa mga ibang kumpanya kabilang
ang minority interest ko sa SP New Energy Corporation. Ako po ay walang management involvement sa SP New Energy Corporation at I believe may komunikasyon ang SP New Energy Corporation sa DOE. Ako po ay hindi nakakatanggap ng mga komunikasyon na ito. So hindi po kayo involved dun sa day-to-day operations ng Solar Philippines? Opo, pero by the way, ako po ay may SALN. Nakalagay po ang shareholdings ko. At ang SP New Energy Corporation din naman po ay publicly listed company sa Philippine Stock Exchange. Kaya consistent with our advocacy for transparency, nilalabas naman po natin ang aking mga ownership interests sa mga kumpanyang ito. Hindi po ito controlling interest sa SPNEC at ako din po ay nag-iingat na umiwas sa mga usapan na makaka-involve sa companies that I have interest in. Pero, in fact, kung ako po ay bibigyan ng pagkakataon ng Kongreso na talakayin din ang mga issue sa power industry, baka 6 na oras po tayong magpe-press con tungkol sa mga anomalya at ang regulatory capture at ang ibang mga sikreto na hindi pa lumabas sa publiko tungkol sa power industry. Pero alang-alang din po sa maraming mga matatamaan kung tayo po ay magkakaroon ng press con po tungkol doon, hindi ko po binubuksan ang mga issues ng power industry. Ito po ay aking sagot lang sa iniiwasan ko nga na talakayin ang mga sektor na may connection sa mga kumpanya na ako po ay may shares in. Sir, last na po. Can you give us a timeline ng request nyo for a meeting with Senator Lacson? Like, on this day, kinausap niyo yung mom nyo and then your mom talked to Senator Lacson, etc. Plus yung reports daw that you cried to your mom. Can you Okay. please clarify? Unang-una po, ang sinabi naman po ni Senping ay nag-usap siya sa aking ina. So, hindi naman po ako yung nag-usap in that instance directly kay Senping. At hindi po totoo na umiyak ako sa aking ina. Baka mas totoo po na ang aking ina yung umiyak. Pero ang sinabi naman po ni Senping sa kanyang press briefing ng isang araw ay ako po ay dumadaing sa aking ina kung bakit ako ang inaatake kung si Senping din po ay may marami naman din binubunyag. At unang-una dahil si Senping kasi naman ay very senior and highly respected member of the Senate at very well-prepared siya sa kanyang mga binubunyag. Yung unang nabanggit ni Senping ay ang karamihan ng mga miyembro ng 19th Congress ay may mga insertion. Nung nabanggit niya yun, maraming mga nagalit, pero yun ay totoo. Kaya saludo po ako sa kanya, kahit po maraming mga natamaan, sinabi niya ang totoo. Tapos nabanggit din niya na at least 5 cabinet secretaries and even some undersecretaries have allocables. This is in the Cabral files. I am corroborating what Senator Ping Lacson has said. And yun po ang konteksto bakit sinabi ko sa aking ina, bakit ako ang inaatake pero si Senping hindi. Kasi syempre, lahat ng mga tao takot kay Senping eh. Kaya ang isa naman na nabanggit ni Senping sa kanyang press briefing, which I'm thankful for his example, is nung siya naman po ay nagsimula din, marami naman din po ang mga umatake sa kanya, pero he persisted and I gain inspiration from his example. But hindi po karakter ko na umiyak sa aking ina. Baka umiyak ako sa mga interviews nyo kasi ang mga katanungan ay tungkol sa aking ina. Dahil actually, yung ikinalulungkot ko ay the fact na yung aking ina ay nasa stress dahil sa akin. At ang payo niya sa akin ay, ang ganda-ganda naman po ng aking buhay, bakit ko kailangan na magsalita pa tungkol dito? Alam nyo, kabaliktaran lang sinasabi ni Yusek Claire Castro na gumawa ako ng pera sa mga transaction sa gobyerno. Yung ginagawa ko ngayon ay wala akong financial benefit. Malaki ang nawawalan sa akin financially dahil dito. Pero ang sana nakikita ng publiko, ang importante sa akin
ay hindi ang sarili kong kapakanan o financial interest, kung hindi ang paglalabas ng katotohanan. Pero ang dahilan po na nalulungkot ako ay dahil maraming kumakausap sa aking ina at nasistress siya at pinapayuhan niya ako na tumahimik na lang. Pero dahil sa aking conviction na dapat lumabas ang katotohanan, pinagpapatuloy ko pa ito, pero sana wag na pong ma-stress ang aking ina.